patungkol doon sa pagpapatawad, patatawarin kita kung, di ba? Mayroong kondisyon. Pero ang agenda po ng ating Panginoong Yesus ay, tignan po natin, nireject siya ng mga Samaritan, pero anong ginawa niya? Pinagalitan pa niya yung kanyang mga alagad. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at sa mga visitors po natin, sa mga baguhan, tuloy po kayo sa atin pong channel. Ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious preachings, religious debates, mga Bible study. And for this episode, atin pong papanoorin, for the first time actually, ang isang simbahan, yung Methodist Church po. And we have here Reverend Rosario Jr. I don't know the information exactly about this, pero tandaan po natin, and for others maybe na you don't know, ang Methodist Church po ang pinakauna actually na Protestant church po sa buong Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali, 1890s po yata yung first na church na in-establish dito, at around the turn of the century, early 1900s, nagkaroon ng first na Protestant pastor. So yan po yung history, 1909, kung hindi po ako nagkakamali. Excited din po ako na makapanood po ng isang preaching nga po mula po sa kanilang simbahan, dahil maalala ko nung bata pa po ako, meron pong isang Methodist church po na malapit sa amin, but sadly, I really did not have any chance na makapasok o matingnan nga lang kung ano yung nasa loob ng kanilang simbahan. So this will be our first experience po talaga, and I'm very happy to share this with you mga ka-U3. Sa ating pong background sa pag-aanalisa, tayo po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? But before that, suporta po muna tayo sa atin pong university. Ang tuition fee natin, yung inyong mga like din po sa baba. Ano po? So please click like if you like these kinds of contents. So ano pang hinihintay natin? Let's watch this video together. Let's go! Madaydayaw ni Apo Dios, kakapsat. Iti dayta nga biyag kan talento nga nairok na imanen. I'm not sure kung last Sunday yung welcome natin sina Mr. and Mrs. Agulia rito. At ngayon po ay kasama na natin silang kumakanta. And they are signifying the desire to transfer their membership here in Baguio City First United Methodist Church from California po sila. Ano po? And makakasama na po natin sila, and kausapin po natin sila. Re-request po natin yung membership transfer po nila rito sa mga sumusunod na araw. Good morning. Parang hindi naman kayong umingiti. Hindi ko nakikita. Talagang hindi makikita, no? Kasi naka-face mask pa kayo. Ako kitang-kita na ngumingiti ako. Ang tema natin ngayong umaga ay agenda in life. Agenda in life. Pagka sinasabi nating agenda, tinitignan ko siya sa Tagalog kung ano yung agenda, no? Ito yung mga listahan, no? Kung baga sa meeting, ito yung mga listahan ng mga pag-uusapan. Now, ano ba yung listahan ninyo sa buhay na ating pag-uusapan ngayong umaga? Ang tao ay laging may mga plano at gustong gawin sa kanyang buhay. At yung mga plano at gustong gawin natin sa buhay, sa ating mga mananampalataya, kung i-compare po natin yung ating mga plano noon, yung mga listahan noon, noong hindi pa tayo mananampalataya, ay magkaiba. Hindi ho ba? Kung noon, ang iniisip mo ay ang iyong sarili, ang iyong pamilya. Kung noon, ang iniisip mo ay magpakayaman, na hindi naman masama. Pero ngayon, ang iniisip mo ay magpakayaman pa.
Hindi lang sa salita ng Panginoon, kundi sa karanasan natin sa Panginoon. Okay. Ang ating gospel lesson ay makikita po natin na si Jesus ay umalis ng Galilea papuntang Jerusalem. Kaya lang madadaanan niya or dadaan siya sa Samaria. At mula po sa ating gospel lesson, makakakita po tayo ng tatlong magkakaibang characters na nandito. Si Jesus, yung mga Samaritano, si James and John, nakasali sa 12 disipulo ng ating Panginoong Hesus. So 4. At yung mga tatlong characters na ito, mga kapatid, individual and groups, ay mayroong tatlong different purposes doon sa kanilang buhay. Okay, before we continue mga ka-youth, and sa mga baguhan po, ganito po talagang ginagawa po natin. So what we do is we watch and then we pause. Hinihinto po talaga natin to give a reaction dahil po kinakailangan ko mabigyan ito ng reaction. Ito po ay isang reaction channel. But anyway, so to recap, ang flow po na ginawa ni Reverend Rosario dito is first talking about agenda. Ano ba yung agenda sa ating buhay? And then he says na ito ay listahan, kung sa meeting pa, mga listahan ng mga gagawin o pag-uusapan. Pero ini-equate ito ni Reverend Rosario into listahan sa buhay or equal yan sa plano natin sa buhay. So sinasabi rin na ang ating initial na plano nung hindi pa tayo naging Kristiyano ay makasarili, selfish, Pero ngayon, iba na. So sinasabi niya rin po, yung term actually pala nila dito is gospel lesson. Very interesting po sa akin yan. And then, he talks about the story of Jesus when he left, so sa Samaria. The three characters, Jesus, yung mga Samaritan, at saka James and John. I also found it interesting na meron po pala para silang parang Katoliko din po na mas sinusuot na parang po ba sutana. So the whole church vibe really reminds me of a Catholic church din po. And also a background here na itrim na po natin, na ikat na po natin dahil po hindi siya part ng official daw po na sermon, pero my staff mentioned na yung text po is binasa po nila, parang may choir yata or group reading nung text nung kanilang verse po. Ang mga tao o yung mga Samaritano ay mayroon silang agenda at purpose doon sa kanilang pag-reject sa ating Panginoong Hesus na dadaan sana sa kanila. Na marahil yung agendang ito ay iniisip nila para doon sa kanilang pansariling for their own good, Though si Luke ay silent po siya rito kung bakit ni-reject ng mga Samaritano si Jesus. Si James and John ay mayroon ding sariling agenda. Gusto nilang ipakita yung kapangyarihan ni Jesus sa mga taga Samaria. Nung nireject siya ng mga taga Samaria na pupunta roon, na tutuloy doon, ang sabi nila, Panginoon, gusto mong hihingi kami ng apoy upang sila ay sunugin? Na itong dalawang ito, mga kapatid, na si James at saka si John, nung sumunod sila sa ating Panginoong Hesus, ay iniisip nila na sila ay magkakaroon ng hari na mas warrior pa kay David. Ito mo yung hihilingin nila, hihiling sila ng apoy mula sa langit. Di ba? At iniisip ng mga ito, mga kapatid, ni James and John,
kasali ito sa kanilang iniisip, doon sa kanilang listahan, doon sa kanilang agenda kung bakit sila sumunod sa ating Panginoong Hesus, ay makakawala sila mula doon sa pagkaalipin sa imperyo ng Roma at magkakaroon sila ng kalayaan. And sila ay mapapasama nga sa kaharian na itatayo ni Jesus. Kung bakit nila ginagawa ito, mga kapatid, ay nakita nila yung mga pinerform ng ating Panginoong Hesus na miracles. Yung mga imposible na hindi pa nila nakikita ay kanilang nakita. Kaya ang akala nila ay papasok si Jesus sa kanilang agenda. Ngunit maling-mali ito sapagkat si Jesus ay mayroong sariling agenda. Nung marinig niya ito, nirebuke niya sila. Matututo tayo sa araw na ito, mga kapatid, sa tatlong agenda na ito na nanggaling sa tatlong klase. Sa mga individual at sa isang grupo. Unang-una ay yung Samaritan's agenda. Bakit nga ba ayaw nilang papasukin si Jesus doon? Bagamat nabanggit lang po dito kay Luke na dahil si Jesus ay papunta ng Jerusalem. No? Yun lang yung nabanggit. Pero mga kapatid, bagamat silent po si Luke po dito, si John naman ay napaka-vocal. Kung mare-recall po natin yung na-encounter ni Jesus, yung Samaritan woman doon sa well, sinabi niya rito. No? Sinabi ni John dito sapagkat ang mga Samaritano o mga Hudyo ay hindi nakikipag-usap sa mga Samaritano dahil doon sa kanilang cultural background at inaari ng mga Hudyo na sila ay chosen nation at malinis sa paningin ng Diyos. Chosen people. Sa ating kapanahunan, maraming mga tao ang nagre-reject sa ating Panginoong Hesus. Mayroong dalawang klase ng rejection na ginagawa ang tao sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakamakatindi rito yung sasabihin po natin na pangalawa. Yung rejection na literal na nire-reject nila ang ating Panginoong Hesus at ayaw nilang maging Kristiyano. Bakit? Kasi para sa kanila ay Ilocano ka, tak-tak lang data. No? Dito po, bima ng apay mapana dita na eh. Di ba? Ayaw nilang makontrol sila ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang mga katuruan. That's why na ayaw nilang maging Kristiyano. Nire-reject nila ang ating Panginoong Hesus literally. Ang matinding rejection na mahirap makita, mga kapatid, tanging ang Diyos lang ang makakakita at makakaalam po nito ay yung rejection na ginagawa ng mga relihiyosong tao. Yung mayroon tayong tinatawag doon sa salita ng banal na kasulatan, religious but not righteous. But not righteous dahil wala silang tamang relasyon sa ating Panginoon. Pabalat bunga. No? Ito yung isang klase ng rejection na napakahirap. Buti nga itong mga Samaritano, mga kapatid, ay sinabi nila, ay wag. No? Pero yung napakahirap ay yung mayroon tayong rejection na ginagawa sa ating Panginoong Hesus na magkontrol sa ating mga buhay dahil nagkukunwari po tayo. Ang agenda ng mga Samaritano, mga kapatid, ay parang agenda ito ng mundo na ating kinagagalawan. Ayaw nila si Jesus. No? Pero salamat sa Diyos dahil ako po'y naniniwala na tayo po ay, ang ating mga sarili ay nakahiwalay
sa kapangyarihan ng mundo. Dahil nakapasok po tayo doon sa kalooban ng Diyos na kailangan nating gawin. Hindi yung gusto nating gawin. Eto, Okay, before we continue mga ka-UFT, so I think that's a very big point po na na-mention ni Reverend Rosario dito, na ito yung kailangan nating gawin at hindi lamang sa pansarili na desisyon, kundi there is a necessity for us to enter. Yun pong sinasabi rito. He also mentions about, which I really like, yung comparison na ginawa niya between the Samaritans and then the world. So nagkaroon siya ng analogy, na tulad ng pag-reject ng mga Samaritano kay Jesus, so parang tayo rin. At saka na-mention niya kasi na merong may background dito ng pagkakaiba-iba ng kanilang kultura. So sa kanilang panahon, kapag iba yung tribo mo, so meron parang cultural barrier. So the Jews believe, according to what Reverend Rosario is saying here, na merong superiority complex ang mga Hudyo. And yung impression ko po rito is because the chosen people of God, quote unquote, yung mga naaanib sa siguro here for their church sa Methodist Church. So ang pamamaraan ng pagiging Kristiyano kasi is very different from the secular na pamumuhay. So because of that, there is a logical na rejection kumbaga, which would make sense dahil naman po sa every kind of society, kapag naiba yung paniniwala, belief mo kumpara sa norm, syempre meron talagang parte ng lipunan na mag-reject sa'yo. Although gusto ko pong matanong sa atin pong mga ka-U3 na member po ng Methodist Church, I wonder, is there also a belief na only the people within the Methodist Church would be saved? So gusto ko rin pong malaman yan kasi nga nasabi rito na kinakailangang umanib. yung Samaritans' agenda. They rejected Jesus. At ito yung agenda ng mundo na ating kinagagalawan. Pangalawa ay yung James and John's agenda. Maliwanag po na nabasa po natin na nung makita nila at marinig nila na nireject sila or ang ating Panginoong Hesus ng mga Samaritan people, sabi nila, they were angry? hihingi kami ng apoy mula sa langit at susunugin sila. Gusto mo ba? Napakadaling mag-isip, di ba? Bakit mayroong ganitong damdamin sina James at John? Dahil itong panahon na ito, mga kapatid, ay hindi pa sila nakakapasok doon sa agenda ng ating Panginoong Hesus na bagamat sila ay sumusunod na sa Kanya, kasama na nila. Hindi lang nila nababalitaan yung mga miraculous things na pinerform ng ating Panginoong Hesus, ngunit nakita nila mismo ng kanilang dalawang mata at naranasan pa nila ito. Nung sila ay nasa bangka, no? Nung makita nila yung mga may sakit na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, yung agenda nila ngayon, itong dalawang ito, ay parang nakafocus lang sila doon sa kalipunan ng buhay nila bilang mga disipulo and even siguro doon sa buhay ng mga Hudyo. Bumabalik sila doon sa aral ng lumang tipan na ang chosen nation of God is the Israelites or the Israel, the Jews. Na parang yung tuon ng paningin ng Diyos ay para lamang sa kanila. But kung titignan po natin, mga kapatid, yung naging reaction ng dalawang ito, kasi right at that moment, gusto na nilang malusaw yung mga tao. So far, what Reverend Rosario is doing here is presenting to us the different daw na mga agenda na perspectives. Although I would want more substantiation as to biblical verses, if possible, para mas strengthen yung ating interpretation. So pwede nating madagdagan ng iba pa mga verses. Although hindi naman po yan absolute na kung saan kailangan talaga natin lagi ng isang another biblical verse para ma-support yung ating claim. Pero yun nga po, ang nagigets natin dito is more of the interpretation and the meaning that we can get out of these three individuals or groups daw. Agenda ni Jesus, agenda ng mga Samaritano, tsaka agenda nga ng yung grupo na ni James and ni John.
Minsan ba nakakaramdam tayo ng ganito? Pakwento ko lang ano po. Medyo kinabahan ako kagabi. Sinalubong ko kasi sa Rosario La Union yung mga delegado natin ng CMD, mga WCS na nanggaling sa Tagaytay. Habang naghihintay ako, mga around past 10 or 11, merong maingay no, na tumunog. Yung flat yung na-flat na sasakyan, ang bilis ng takbo niya. Tapos merong sirena ng pulis. Sabi ko, kaya yun? Yung pinaradahan nung sasakyan doon sa pinagparadahan ko mga kapatid, isang motor lang ang pagitan namin. Tapos sumisigaw yung mga pulis, dapa, dapa, dapa. Ganun sila. Umalis ako doon sa kinalalagyan ko kasi baka, di ba? Oo, iba eh. Kung tinagnan mo yung posisyon, nandito ako, may pulis doon, may mga pulis dito, nandito yung target. Ano? Dumapa naman sila. At nung dumapa sila, kinapkapan, then tinignan lahat, wala naman, ano. Mhm. Hindi ko naman na-monitor kung ano yung naging kaso, bakit. Alam niyo kung reckless lang itong mga pulis, mga kapatid. Nung pinara sila, kasi may checkpoint doon eh, doon sa, kung alam niyo yan, doon sa may kanto sa may gasolinahan, may checkpoint doon ng pulis. Kasi pinapara sila ron. Kung reckless lang sila, no, pinaputukan na nila ron. Kasi ang agenda nila is to control yung mga, di ba? Umiyak yung mga nandun na doon sa tabi ko rin, meron din isang umiiyak yung mga bata. Pero ako talagang medyo tumaas yung Nervyos. yung kilabot ko. Buti na lang, no? Hindi naging maayos yung kung paano i-control ng mga pulis yung ganong pangyayari, mga kapatid. Buti na lang hindi sila kasing init ni James at saka ni John. No? Na nung hindi sumunod di ba? Pak kaagad. Okay. Yung agenda ni na James and John, mga kapatid, ay kakaiba doon sa agenda ng ating Panginoong Jesucristo. That's why Jesus rebuked them. So, yung binigay na halimbawa rito, no? Tandaan po natin, yung mga form po ng stories like this, mga naratibo, mga pagkikwento, ay pwede po mag-substantiate ng isang particular na punto or interpretation or illustration. So, nagets ko naman po na ang main point nun is about yung pagkakaroon ng agenda na hindi naman violence yung naging agenda ng mga polis na nagresponde according sa kwento nga ni Reverend Rosario here. Pero yung pag-de-escalate, yun na po ang term natin yan, sa mga police operations. So, pag-de-escalate ng situation, and the agenda daw was to control. So, hindi naman naging marahas yung nangyari o may mga naging damage na nangyari nga dahil na-de-escalate nila. So, sinasabi rito ni Reverend Rosario, kaiba sa naging asal ni James at ni John, kung saan nga, especially si John, naging mas vocal. Napaulanan na lang daw ng apoy, something like that. Nung marinig niya ito, sa ating mga buhay, sa ating everyday walks of life, ano ba yung mga nagiging priority po natin? Ano ba yung mga listahan na ginagawa po natin? Minsan, kapag nakakaranas po tayo ng tayo po ay sinasaktan, dumarating ba sa ating damdamin na maghiganti? Alam niyo, yung agenda ni John at saka ni James at saka ni John, mga kapatid, ay mag-revenge. No, hindi upang introduce ang ating Panginoong Yesus sa kanila, kundi nandun yung paghihiganti kaagad. Kasi nga, yung nabanggit ko po kanina, iniisip na nila na yung kasama nila ay hari. Hari na mas matapang pa kay David. Hindi pala. No, hindi pala doon sa kanilang iniisip. Now, kapag nakakaramdam po tayo ng mga ganitong damdamin, mga kapatid,
na tayo po ay sinasaktan, na tayo po ay nasasaktan ng isang tao, ng individual or grupo, mga kapatid, nakakaramdam pa rin ba tayo ngayon na gusto nating maghiganti? I-cross out na natin yon sa mga agenda natin. Di ba? Kung nasa atin o naisip pa natin na minsan pag nagagalit po tayo, mayroon po tayong initial reaction, hindi ba? Siguro ito yung naramdaman ni James at John. Mayroong kahalong doon sa initial reaction na naramdaman nila kasi na-reject. No? Pero tayo mga kapatid, kapag nakakaranas po tayo ng mga ganito ay out natin itong mga ito. Dahil mayroong doon po sa mga basic teachings ng Biblia, ng banal na kasulatan, mga kapatid, tayo po ay nasa mundo, ngunit hindi tayo nagpapasakop ng doon sa kapangyarihan ng mundo. Hindi po tayo umaayon doon sa panuntunan ng mundo na ating kinagagalawan sapagkat magkaiba yung agenda ng mundo na meron po tayo at saka yung agenda ng ating Panginoong Jesucristo doon sa sitwasyon natin bilang mga mananampalataya. Ang hamon, mga kapatid, ay napakadaling sumunod sa ating Panginoong Yesus, di ba? Very simple. Alam niyo yung tinawag niya itong mga ito? Kaya sumunod kayo sa akin. Sumunod ka agad sila, di ba? Simple. But yung nabanggit ko po sa inyo noong last Sunday, to follow Jesus is not just to be with Him. Na parang itong mga alagad na ito ay kasama nila si Jesus, ito na yan. To follow Jesus, mga kapatid, is to obey His teachings. 100% yon. Okay, before we continue. So siguro pwedeng masimplify ni Reverend Rosario na kasi kung nagbibigay tayo ng analogy mga ka-youth, tandaan niyo po, you are giving two different things or different sets of things, different classes, but in a same stature or same na situation. Ganun po pag nagbigay tayo ng analogiya. So sabi niya kanina na it's easy to follow Jesus, but it's not as easy as it sounds. So sa pagsunod, hindi lamang yun na katulad ng ginawa ng mga disipulo nga na sumunod lang and be with them. So sinabi ni Reverend Rosario, yun yung kanyang premise. So yung next dapat dyan is magbigay ka ng halimbawa na sa ating modern time, papaano din tayo as if we are just with God. So pwede niyang sabihin na hindi lamang yan na pumupunta tayo ng simbahan kada linggo. Something like that. O hindi lamang yan na nagde-devotional kayo ng 5 minutes sa isang araw, something like that. So I was looking for a concrete example na mahahango mo sa iyong binigay na premise na katulad ng mga disipulo na sumama lamang. And then you go back to your main point, which is the real way of following God is to obey His teachings. So siguro po, as a writer, yung background ko po, pwede pa po nating ma-improve or ma-refine po yung pag-deliver po ng message na ito. Very simple yung sinasabi po natin na sumunod at sumama sa ating Panginoong Yesus. Yung sinasabi niyang, love your neighbor as yourself. Ito ang matindi. Lagi kong sinasabi po ito. Love your enemy. Welcome the stranger. Visit the sick and in prison. Feed the hungry. Clothe the naked. Give the thirsty something to drink. Turn the other cheek. Forgive. Not just 7 times, but 70 times. 7. These are the values of Jesus. Ito yung mga katuruan ng ating Panginoong Yesus na kailangan nating sundan. Na itong direksyon na ito, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo ay kailangang nandun sa ating agenda. Umaalis tayo doon sa agenda ng mundo. Kundi gumagawa po tayo ng agenda na ito'y nakasakop o nakapattern doon sa panuntunan, doon sa agenda ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung
nabanggit natin kanina. Love your neighbor, love your enemy. Pero minsan, ang hirap, di ba? Very challenging, di ba? Kasi ang hamon, ang challenge ay hindi lang natin gagawin once, but ito yung magiging lifestyle natin. Ito yung magiging karakter po natin. Kailangan nating maging consistent doon sa agenda na ito. Sa parliamentary procedure, pag wala sa agenda, doon sa presented agenda and approved agenda at na-bring out doon sa meeting, hindi yan tatanggapin. Mhm. Diba? Or else papasok siya sa others. Mhm. Mga kapatid, ang susunod ay yung agenda ng ating Panginoong Hesukristo. So ito na po yung kumbaga parang the ultimate na. Ito yung parang peak ng ating message, yung ano ba yung agenda ni Jesus. Kasi nga napresenta natin yung dalawang perspectives. So ito na po yung main purpose ni Jesus Christ. So ito na po yung magiging focus na po ng ating discussion. Pero gusto ko lang po ma-mention dahil na-mention po ni Reverend Rosario yung parliamentary procedure. Ito po yung pamamaraan sa isang mas efficient na pag-uusap, discussion o pagkakaroon ng meeting para magkaroon ng tinatawag na decorum. So yung pong konsepto ng parliamentary procedure ay nag-originate po sa UK, sa Britain. And then, syempre, over the years, yung sistema ng pag-uusap na efficient, may flow, very organized. So, yan po ay inadapt po ng lahat po ng mga bansa sa kanilang pakikipagtalastasan sa Kongreso o sa Senado man. Ang tawag po natin dyan, parliamentary procedure. The agenda or the clear agenda of Jesus was not to bring judgment to people, but to bring salvation. Yung response ng ating Panginoong Yesus doon sa pag-reject sa Kanya ng mga Samaritano, mga kapatid, ay contrast doon sa harsh reaction ng Kanyang mga disipulo. Eh sinabi niya, no, wag, na-rebuke niya sila. No? Babalik po tayo dun sa sinasabi ko kanina. To follow Jesus is not simply going out to the world and tell to people about the saving grace of God. But to follow Jesus' agenda is to have wisdom to understand His heart. To follow Jesus is to do His will. Dito po habang naglalakad ang ating Panginoong Yesus, at mayroon siyang nakasalubong mga tao. Ang sabi ng isa, I will follow you wherever you go. Susunod po ako sa inyo kahit saan po kayo pumunta. Literally ito. Sumurutak kanyayo, uri din no ti papananyo. Yung hindi po niya sinabing, susunod ako doon sa lahat ng ituturo niyo. Kaya yung buhay, yung road to discipleship na tinatawag po natin mga kapatid, ay kabahagi ng hindi lang pagsama kay Jesus, kundi kasama po rito yung pagsunod, yung obedience natin sa ating Panginoon. Literally, ito yung gustong sabihin ng nakasalubong ng ating Panginoong Jesucristo. Yung willingness niya to be with Jesus. Pero sana, hindi lang yung wherever you go. Kasi ang gusto ni Jesus ay kasama niya na tayo. Kasama niya sana itong alagad na ito, no? Wherever, whatever, and whenever. Sumagot si Jesus sa taong ito, sabi niya, foxes have dens to live in, and birds have nest, but the Son of Man has no place even to lay His head. Ipinapakita ni Jesus yung realidad doon sa sinasabi ng taong ito na gusto kong sumama sa iyo. Then He said to another person, come, follow me. The man agreed, but he said, Lord,
First, let me return home and bury my father. Ito, alam nyo, ito nakakatuwa ito, ginagamit natin ito, no? Metaphorical yung response ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. Pwede bang ilibing ng tao yung namatay, yung kapwa niya patay? Di ba? Metaphorical yung word ng ating Panginoong Yesus, yung salita ng ating Panginoong Yesus sa taong ito. Statement and word of challenge ng prioridad ng isang tao. Hayaan mo na yon. Halika na. Sumama ka sa akin. May gagawa doon na iba. Pero ikaw, sumama ka sa akin at ipangaral mo ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos. Isang tao uli, sabi niya, yes, Lord, I will follow you. But first, let me say goodbye to my family. Ito ang sagot ni Jesus. Anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Napakalayo, di ba? Yung literal na sinasabi ng taong susunod sa kanya, na tinawag ni Jesus na susunod, mga kapatid, nakpaibitag pakada. Di ba? Pag hindi ka nagpaalam sa pamilya mo, mga kapatid, sa pupuntahan mo, you are considered missing. After 24, 48, 72 hours na wala kang komunikasyon sa kanila. Eto, ang sinasabi niya, inna man pa'y agpakada biit. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang sino mang lingon ng lingon ay hindi makakarating or hindi karapat-dapat, no, sa kaharian ng langit. Parang ito yung reflection na nakita ko po rito. Doon sa mga statement na ito, mga kapatid, doon sa pagpasok natin sa agenda ng ating Panginoong Jesucristo. Sana yung 100% na pagpasok natin doon sa agenda ng ating Panginoong Yesus. Parang ito yung nakikita ko ngayon, mga kapatid. Tignan po natin. Gusto nating mahalin yung iba, kahit yung mga hindi sana kaibig-ibig, pero, mga kapatid, gusto nating tignan muna kung sino sila. I will love the other, but first, let me go and see who the other is. Sino ba yung other na yan? Sino ba yung neighbor na yan? Pumapasok pa rin tayo doon sa gusto nating agenda at hindi tayo pumapasok doon sa 100% na agenda ng ating Panginoong Jesucristo. If I were to frame a little bit on the idea of agenda, I think it could have been better, and I hope I can hear it, yung buzzword natin na hidden agenda. Dahil hindi ko pa po naririnig kay Reverend Rosario, I was hoping na he will be able to mention a little bit on that. Kasi hindi naman kasi lahat ng agenda o yung ating parang gusto talagang mangyari ay vino-vocalize natin. So meron tang ibang mga agenda na nakatago. So hopefully, I'm not sure if he will be able to do this, mga ka-U3, pero siguro maganda rin yun na point of comparison, kumbaga, yung pag-distinguish ng mga agenda natin na pinapakita on the outside, and then yung real talaga natin na gustong mangyari, yung ating hidden agenda, And then, of course, you juxtapose that with the different perspectives of the Samaritans. Maybe there's an outside agenda and then a hidden agenda for Jesus, whether or not the hidden and open agenda would apply to him. I think that will also be a better way of approaching this topic. Na love your neighbor as yourself, love your enemy. Kundi mayroon pa rin konsiderasyon. Mamahalin kita, sino ka ba? Siya ba ay karapat-dapat kong mahalin? Ikaw ba ay karapat-dapat kong mahalin? I will open my door to and welcome the strangers. But first, let me go and see who is knocking.
Mayroong kondisyon. Wala pa rin po ito doon sa agenda ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ay buksan at tanggapin yung mga dayuhan. Mahalin, tanggapin yung mga taong hindi katanggap-tanggap at hindi kaibig-ibig ayon doon sa panuntunan or doon sa agenda natin. Kung patungkol doon sa pagpapatawad, patatawarin kita kung, di ba? Mayroong kondisyon. Pero ang agenda po ng ating Panginoong Hesus ay, tignan po natin. Nireject siya ng mga Samaritan, pero anong ginawa niya? Pinagalitan pa niya yung kanyang mga alagad. Malala po natin, nung tinaga ni Pedro yung tenga ng isang sundalong Romano. Marcos. Ibinalik ni Jesus at pinagaling niya ito. Ang sabi niya kay Pedro, isalong mo ang iyong tapak. Hindi yan kabahagi ng listahan ko. At hindi yan dapat nasa listahan mo, Pedro. Ang kailangan po natin, I think yung sinasabi lang dito ni Reverend Rosario is yung implication, no, na hindi yan kasali kasi alam po natin yan, no, ang sinabi niya, di ba, na those who live by the sword will die by the sword. Kaya nga pinabalik niya yung sword sa hilt, no, yung lalagyan din po ng sword. And yun nga, na-heal niya yung si Marcos po yun, yung sundalo. But anyway, gusto ko lang pong ma-mention rito, some questions that were lingering after listening to Reverend Rosario here. I find, some of his statements very general, yung patungkol sa love thy neighbor, and then yung paano tayo din na mag-love na conditional. Kasi masyadong general yung statement, I have a hard time understanding how it could be applied in a particular na context. So yung mga ganito po na vague statements at times, it could better be understood by giving concrete examples. Kunwari, ano ba ibig sabihin yan? Accepting strangers out of the blue, letting them enter into your house, something like that? Ano po yung exact na konteksto ng love thy neighbor? Dapat ba na wag na nating i-allow yung mga homeless people outside? Dapat lahat sa kanila ay kupkupin natin. And also on the idea of revenge. Dahil ang revenge po, yun nga yung sinabi nga rito, no, na yung suggestion nga ni John, dapat paulanan din yung Samaria dahil nireject nila si Jesus Christ. Pero on what context is it okay to express human emotion? Diba? Kasi pag meron tayong sudden namang na reaction sa mga bagay-bagay, and hindi naman po kasi lahat ng ating reaction, hindi naman po lahat ng ating response mga kayuthi sa mga situation is laging out of love and tenderness and kindness. Is it possible that we could be angry? Is it possible na yung pag-show natin ng ating pagkainis, ng ating pagkagalit ay automatically considered as a sin? Ito na ay isang kasalanan na agad sa Diyos. Kasi po tandaan po natin ang ating mga reaction po bilang human beings, especially if we feel that we are violated or we feel na tayo ay inabuso o hindi natin nagustuhan yung ginawa sa atin, ang ating reaction po ng paghiganti, quote-unquote, is actually in our quest for justice and fairness, mga kayuthi. Ito yung ginawa mo sa akin, ito yung ibabalik ko sa iyo. So it kinda is a form of fairness, mga kayuthi. ngayon ay ang puso ng ating Panginoong Jesucristo na siyang maging puso po natin upang yung agenda ng ating Panginoong Jesucristo ay kayang-kaya po nating gawin at isurrender naman sa Kanya yung sarili nating agenda na hindi nakakapagbigay ng kapurihan at tumataliwas doon sa panuntunan na mayroon po tayo. Sa ating buhay, ito yung realidad, mga kapatid. Hindi lahat ng tao ay gusto tayo. Pero ang hamon, dapat lahat ng tao gusto natin. Mahirap, madali. Mahirap. Aminin niyo man at hindi, mga kapatid. May mga taong itsura pa lang, mabigat na yung pakiramdam natin. Di ba? Tumatawa kayo. Totoo yun. Sa itsura pa lang yan, di mo pa nakakausap, nabibigatan ka na. Di ba? Then, kailangan nating magkaroon ng refleksyon. I-cross out natin yun. Di ba? Minsan, kung bakit tayo nakakaramdam ng ganito, mga kapatid, dahil doon sa estado sa buhay. Dahil doon sa kaalaman na mayroon po tayo. Dahil doon sa titulo
na pinaghirapan natin na mayroon po tayo. Pero i-cross out natin yung mga yan. Kailangan baguhin natin yung agenda na mayroon po tayo. Sapagkat tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, ay mayroon tayong tungkulin at ang tungkulin ito ay binabalot ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus na naranasan natin na kailangan nating iparanas sa iba. Ano yung magiging reaction natin kapag may nag-reject sa atin? Sino yung mga nag-open sa inyo ng mga BS noon? Naranasan natin ito minsan. Di ba? Bro, mag-BS tayo. Sa inyo. Busy ako eh. Di ba? Rejection yon. Ikaw, yung eagerness mo, yung desire mo, parang kasla masubsuban. Di ba? Bahala ka. At wag naman ninyong gawin yung pinapagpag nyo yung paa nyo. Pinapagpag nyo yung alikabok. Wag, mga kapatid. No? Sinabi ni Jesus ito sa kanyang mga alagad, mayroong reason doon. At hindi niya sinasabing gawin ninyo yan. At hindi niya sinasabing gawin ko yun. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesus, mahalin natin yung mga hindi kaibig-ibig. Si Jesus ay tinatawag po tayo mula doon sa pagiging komportable natin doon sa agenda na mayroon tayo at papasok doon sa agenda na magiging uncomfortable po tayo. Because ito yung mga bagay na ayaw natin. Pero ito yung gusto ng Panginoon na gawin po natin. Kung nag-list down po kayo ng agenda ninyo sa buhay bilang mananampalataya, mga kapatid, at mayroon na isali doon na hindi sakop doon sa agenda ng ating Panginoon, cross out. Because Jesus is calling us today para pumasok doon sa kanyang sariling agenda. Hindi doon sa agenda na mayroon po tayo. Hindi doon sa agenda ng kagaya ng mga Samaritan people, hindi yung agenda ng kagaya ni James at saka ni John, kundi doon sa agenda ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga taong ayaw sa atin, yung mga community na naiinis sa atin, mahirap. Nararanasan niyo ito. Nararanasan ko po ito. Iniiyak natin ito sa Panginoon. Di ba? Tumakbo si Jonah dahil ayaw niya sa agenda ng Panginoon. Nagreklamo si Moses dahil ayaw niya sa agenda ng Panginoon. Si Paul, mga kapatid, si Saulo, ginagawa niya yung kanyang sariling agenda. Pero ang mga taong ito na nabanggit po natin, mayroong mga drastic change mula doon sa kanilang mga agenda dahil naranasan nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Your agenda in life must be in accordance with the agenda of Jesus. Mga kapatid, gising na po tayo. Erase na natin. I-cross out na natin yung mga agenda na hindi ayon sa agenda ng ating Panginoon. This is the challenge for us all today. To God be the glory. Amen. Okay mga ka-Unity, so dyan po nagtatapos ang ating pong episode ngayon patungkol nga sa isang preaching ni Reverend Rosario, which is from the Baguio City First United Methodist Church. Ayan po, BCFUMC. So na-mention po natin na it's our first time po, so first time ko rin po makita ang kanila pong simbahan dito na it would really make me understand why this is one of the oldest, kasi nakita niyo yung traces din po ng aesthetic ng kanilang simbahan. It gives me the feeling na kumbaga mga old churches, Protestant churches nga sa Amerika. So, ang Methodist po ang pinakauna na Protestant church sa Pilipinas, at sila din po ang may pinakaunang Protestant na pastor nga na na-mention po natin kanina at the start of this video. So, yung mga insight ko lang po, syempre hindi ko na po mauulit po lahat na yung input ko po and reactions na ginawa natin dahil we are watching this video in real time. Pero gusto ko lang po i-mention na may mga konting hesitation sa pagtitulo po ni Reverend Rosario about the word agenda. Kasi po in general, pag sinabi natin na agenda, medyo may
negative siya na connotation sa ating society. Actually, pag sinabi natin na merong ibang agenda yan, di ba? Parang ano yun eh, meron kang ulterior motive, kumbaga, meron kang plano na hindi lamang sa nakikita on the surface, kundi meron ka pang isang gusto pang mangyari, may hidden agenda. And usually, these hidden agenda is pang sarili, no? Self-benefit po talaga yan. So, medyo hindi lang ako komportable with the use of the word agenda as to the agenda of Jesus. But yeah, sure, we can understand na it could be list of things that he wanted to do. But siguro to strengthen just the point that this is an agenda, siguro sa pag-lay down ng predicate, kumbaga, ng foundation ng sermon kanina, I think it could have been better kung na-lay down ni Reverend na ito yung mga list ng gawain o listahan sa buhay ni Jesus Christ. He needs to be born, he needs to be like this, and then after that, when he was growing up in going to Jerusalem before going there, so isa sa mga agenda niya is ganito, and then after sa Jerusalem, ito yung kinakailangan niyang gawin. So just for us to be conditioned, na listahan nga ng gustong mangyari, mga list of activities, and for me, I think the bottom line of this preaching, it's not just about, humans, us matching, yung agenda, dapat maging consistent tayo, dapat sumunod tayo sa will ng Diyos. I think the underlying principle also here is about loving unconditionally. Kasi na-mention niya rin yung konsepto ng loving the neighbor, loving those people that even hate us, di ba po? So na-mention po ni Reverend Rosario. So I think he could also underscore on that regard. If I were to reframe the presentation, yung organization, I would say na doon ako mag-focus sa ating inability to love unconditionally compared with how we should do it. Loving someone or loving people without the word if. But in general, of course, what I like about Reverend Rosario's style is he has a very soft talking voice, napaka-kalmado, and napapansin ko lang na mag-change siya ng vocal dynamics, mas lumalakas yung kanyang boses kapag siya ay nag-bring home ng main point niya. So lumalakas ng kaunti ang kanyang boses, but then he always goes back to that soft voice, and I like that. I really do. And of course, dahil yung community po ay isang Ilocano community sa Baguio, so once in a while, he would sprinkle it with Ilocano phrases. But anyway, mga ka-youthis, ano pong masabi niyo sa ating episode ngayon? I enjoyed this episode. This is my first time watching po ang isang Methodist po na pag-preach nga, and we are grateful for the availability of this video, courtesy of the Baguio City First United Methodist Church sa kanilang Sunday service and yung kanilang gospel lesson given to us by Reverend Rosario. So mga ka-youthis, salamat po sa inyong suporta, and if you like these kinds of contents, nanonood po tayo, and we feel that this is important for those na nagsusuri po mga ka-youthri, you could click this subscribe button here, click like kung gusto niyo yung mga ganito pa mga content natin. You can also watch this video here, or you can watch this playlist here, and I'll see you guys next time. Peace, bye-bye.